sa halip na magsilbing tanod laban sa katiwalian. Si dating Ombudsman Samuel Martires pa raw ang dahilan ng korupsyon sa DPWH. Ayon sa source na kusang lumapit sa Billionaire News Channel, matagal na nilang inireklamo ang bulsahan ng kontrata ng mga kongresista pero hindi raw sila pinansin. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Bakit hinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na corruption? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Umupo lang sa lamisa nila dyan, maghintay lang ng compliance. Pag DPWs, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanag. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, Ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Guardiola. Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakobra lamang daw ng tatlong kongresista noong 2021. Pero ani Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't hinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't hinayaan nilang 100 billion o pilang bilyon ang nalustay? Hindi pa ba mananagot ang ombudsman dyan? Hindi pa ba mananagot ang COA dyan? Just my question. Kailangan pa sagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman, the task force ko sana kailangan ng tulong nyo for fact-finding. Mutuo proprio. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. Ayon sa isinumiteng liham ni Chong sa Ombudsman noong 2022, stockholder umano si Yap ng Earthyard Corporation. Isinasaad sa liham na importer at supplier daw ng unpatented o fake materials from China ang nasabing kumpanya base raw sa kanilang investigasyon at mga hawak na dokumento. Ayon pa sa liham, Earthyard ang supplier ng mga materyales at majority ng mga umano'y slope protection projects na napunta sa FESCO Incorporated. Ang kumpanyang ito, pagmamayari ng isang Robert Inson na ani Chong ay asawa ni Effie Vanessa Yap Inson na kapatid ni Congressman Yap at dati na ring tumakbo bilang 5th nominee ng ACT-CIS Party List noong 2022. Dagdag pa sa liham ni Chong noong 2022, majority umano ng budget para sa 2021 slope protection projects ay allocated kina Yap, Ko at Guardiola. Binibenta raw ng tatlong kongresista ang mga kontrata sa mga kontraktor sa halagang 30%. Well, the evidence, based to the evidence na hawak namin, kasi kami nagbabase kami sa ebidensya, sir, no? Sila naman ang contractor talaga. Sila ang nananalo sa bidding, no? Sila, kanilang contractors ang... Kahit sabihin na natin na ibang contractor po nasa kanila, naka-line sa kanilang project, no? Sila talaga ang, kumbaga sa ano, silang nag-insert niyan. Silang kontraktor, sila din ang supplier. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng tatlong kongresista pero wala pa silang sagot sa kasalukuyan. Sinubukan din naming humingi ng paglilinaw sa impormasyong inilahad ni Chong dahil sa pagsusuri ng BNC, 2022 lamang nagsimulang umupo si Guardiola sa Kamara bilang kinatawan ng CWS Party List. Basta sa pagkakalam ko dyan, 2022, congressman na sa CWS eh. Idinunog din namin ito kay former Ombudsman Samuel Martires. Aniya, hindi umano siya aware sa reklamong isinumite ni Chong sa kanyang tanggapan noong 2022. Kasalukuyang nasa spotlight ng investigasyon ngayon ang tatlong kongresista. Ngayong araw lang, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na frozen na ang assets ni Yap at ng kapatid nitong si ACT-CIS Representative Edvic Yap. Kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad si Ko at itinuturing na isa sa mga key figure ng DPWH corruption sa Marcos Jr. administration. Kasama naman si Guardiola sa first batch ng mga tinaguriang contractor na pinakakasuhan ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman dahil umano sa prohibited interest law violations. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.